Happy Sabbath po sa lahat. Kumusta na ang inyong sanlinggo? Mga kapatid, napakabilis ng panahon. Ngayon ay Biyernes na, araw ng Sabat. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Levitiko. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon para maunawaan po natin ang mga bagay nito. Samahan niyo po akong manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala, buhay at kalakasan. Salamat po sa inyo, Ama. Maraming salamat po. Ngayong gabi ay magpapasama po kami sa banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga bagay na aming tatalakayin. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin naman ang maunawaan ito. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, pagpatuloy na natin mga kapatid. Levitiko 19:1 hanggang 37. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel. Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Dapat ninyong igalang ang inyong ama at ina. Sundin ninyo ang pinagagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ito po ay araw ng Sabat. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahe nila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay niyo ito na parang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan, pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugin niyo ito. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo, hindi na ito tatanggapin dahil ito'y karumal-dumal na. At ang sino mang kumain nito ay mananagot dahil binaliwala niya ang banal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong yun ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang mag-aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin at huwag na inyong balikan para pulutin ang mga natira. Ganoon din ang inyong ubasan. Huwag na ninyong balikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan ninyo iyon para sa mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong manumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan dahil kapag iyon ay ginawa ninyo, nilapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag kayong magpapaliban ng mga pagbabayad ng sweldo ng taong nagtatrabaho o pinagtrabaho ninyo. Huwag kayong magsalita ng masama sa bingi at huwag ninyong lagyan ng katitisuran ang dinaanan ng bulag. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Kinakailangan matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Huwag kayong magchismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsalita o gagawa ng anumang nakasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapuutan ang inyong kapwa. Paalalahanin ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo'y walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Sundin nyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang inyong mga hayop sa ibang uri ng hayop. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klaseng binhi sa iisang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klaseng tela. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakda ng ikasal sa ibang lalaki pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan pero huwag silang patayin dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Kinakailangan magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng toldang tipanan bilang handog ng pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghahandog ng pari
ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang mga bunga ng punong kahoy na inyong itinanim. Sa loob ng 3 taon, ituring ninyong marumi iyon. Sa ika-4 na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin bilang papuri sa akin, kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa ika-5 taon, makakain ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim, at kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karneng may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas, at huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayo magpapatato. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong ilagay sa kahihiyan ang inyong mga anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang aliw, dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang pinagbabawal ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang lugar ng inyong pinagsasambahan. Sa akin, ako ang Panginoon. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritisang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay, dahil kapag ginawa nyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Igalang ninyo ang matatanda, igalang nyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahan kasama ninyo. Ituring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan at ibigin ninyo sila gaya ng inyong sarili, dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal. Gamitin nyo ang tamang timbangan o sukatan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Sundin nyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. Ako ang Panginoon. Nakita po natin ang mga tuntunin uli ng Panginoon. Pati yung mga batas niya na talagang detalyado. Na hindi dapat gawin yung mga bagay na kinaayawan niya. Sana ito'y patupad natin. Hindi lang ito batas nung unang panahon, mga kapatid. Hanggang sa panahon natin ay umiiral ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pakikisama sa akin ngayong gabi. Happy Sabbath po sa inyo. Sa pagtatapos, tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos sa langit, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa mga biyaya at pagpapala, buhay at kalakasan na patuloy niyong ginagawad sa amin, kagalingan sa aming mga karamdaman. Sa araw po na ito ng Sabat, Ama, naway pagpalain niyo po kami. Naway maresolba po namin ang mga bagay na aming pinoproblema. Maalisan na po ang aming mga stress sa aming buhay. At patuloy namin dinadalangin na ang paggawa ng Balasing Church doon sa site na aming nabili sa pamamagitan ng pagbibigay nyo sa amin ng pambayad. Sana po ito'y matapos, Ama. Muli po kami humihiling sa inyo ng ayuda at katukin ng puso ng mga taong mapagbigay. Ang mga taong handang tumulong sa pagtatayo ng inyong banal na templo. Happy Sabbath po sa mga kaitaasan dyan sa langit. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, bukas ay magkita-kita tayo muli. At kami ay pupunta ng Talaksan Church, ang buong iglesia ng Balasing. Sana'y samahan kami ng mga banal na anghel sa aming lakad. Happy Sabbath po sa lahat.